Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Ito yung mga blessing kung saan ay mga ibang tao sumasandal. Di ba? Yung karunungan ng Diyos ang dapat nating sandalan. Kasi may mga tao na sariling diskarte ang gusto nilang pairalin sa kanilang buhay. Kaya itong si San Pablo nung nandun sa Corinto, sabi niya, ayon sa Corinto, unang Corinto, chapter 2, verse 9. Subalit ayon sa nasusulat, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya ay hindi nakita ng mga mata, ni hindi narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng mga tao. So guys, yun ang tinutukoy ni San Pablo. Sapagkat ang mga taga-Corinto nung panahon na yun, nagre-rely sila o umaasa sila, sumasandal sila sa blessing ng tao lamang, hindi ng Diyos. Kasi nga naman, di ba, kung nabubuhay ka lang sa sarili mong diskarte, lalo na kung yumaman ka na, naging makapangyarihan ka, hindi mo na kinikilala yung Diyos. Kasi gusto mo kung ano lang ang talagang inuutos mo, yun ang nasusunod. Diba? Nagiging matapobre ka na. Abusado ka na sa mga empleyado mo. Kasi kung mayaman ka na, diba? Kompleto na yan, diba guys? If ever na may kumpanya ka, o naman meron kang mansion sa bahay, iba yung mga trato mo sa mga tao. Dahil sa tingin mo nga, ikaw ay umasenso. 'Di ba? Gumanda ang buhay dahil sa sarili mong diskarte na hindi mo tinitignan na ang blessing nito ay galing sa Diyos. So kaya mga tao ito talagang nabubuhay lang sa kanilang sariling diskarte na hindi nila alam, 'di ba? Hindi nila alam na ang Diyos ang lahat ng may bigay nito. Kaya kung makita natin guys, 'di ba? Maraming mayayaman, hindi lahat. Pero maraming mayayaman ang mga matapobre. Halos ayaw nila mabawas ang kayamanan nila. Pagdating sa sweldo, 'di ba? Napakaliit ang binibigay. Pero pag mga personal na mga enjoyment nila sa buhay o luho nila sa buhay, talagang binubuhos nila kahit milyon pa yan. Wala silang pakialam. Pero pagdating sa tao, wala. Hindi nila halos mabigyan ng sapat na sahod. Di ba? Minsan nilalamangan pa. Marami pong ganyan na mga mayayaman. Di ba? Na talagang pagdating sa kanilang empleyado, napakaliit ng tingin nila. Hindi nila tinuturing na kapartner. Samantalang kung wala, even yung janitor mo sa bahay mo, di ba? Yung hardinero mo, yung kasambahay mo, napakalaking tulong yan. Dahil kung wala sila, paano ka kikilos, di ba? Paano aandar ang kumpanya mo pag wala kang mga empleyado? Di ba? So kasi ginagawa ng mga iba yon dahil nga tingin nila yumaman sila sa kanilang sarili. Diskarte nila. Pinagpaguran ko to eh. Di ba? Pinagpaguran ko to. Bakit ko lang basta ibibigay sa kanila ng mga ganun-ganun lang? So may mga ganun guys na talaga mas mahal nila yung pera nila. Ayaw nilang bitawan. Nagiging malupit sila sa kanilang mga kasambahay o mga tauhan sa kanilang kumpanya. Pero kung ang karunungan mo ay galing sa Diyos, siyempre magiging makatao ka. Kahit mga mayayaman, yung mga mababait na mayayaman, ang turing nila sa kanilang mga empleyado ay mga kapartner. 'Di ba? Kung kumakain sila, nag-i-invite sila. Mga ganun, 'di ba? Kung may problema sila, minsan personal na sinasamahan pa. Nakiki-relate pa yung mga boss o tumutulong pa. 'Di ba? Kasi may mga boss na humingi ka ng tulong, hindi ka naman tutulungan. 'Di ba? Pero may mga dahil alam nila na ang lahat ng ito'y hiram lang. Talagang ginagawa nila yung kabutihan sa kanilang kapwa tao. At hindi sila umaasa sa tao, kundi sa Diyos. Kaya pag ang tao ganun, talagang napakadaling lapitan. Di ba? Napakadaling umunawa.
Napakabait. Kasi naiintindihan niya na ang binigay na blessing sa kanya ni Lord ay hindi sa kanya, kundi binigay yan para mag-bless ang iba. Yun po ang ating pagnilayan sa araw na to, na sikapin na maging makatao, matulungin, di ba? At mabuting tao. Kaya kung ano man ang iyong nagiging problema, iasa mo yan sa Diyos tsaka ka kumilos. Hindi kanya pababayaan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa relasyon sa pamilya at sa financial, sabayan mo ka sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoon Hesus, tsak yun ay kanyang bibigay sa tamang panahon. Kaya tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na po, may taning na sa buhay, at kung ano-ano pa mga bumabalot sa kanyang katawan na nagpapahirap. Aplusin niyo po, Lord. Iunat niyo po niya mapagpagaling na kamay. Ipuhin niyo po, yakapin, tanggalin na kanyang karamdaman. At sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira, dahil sa hindi pagkakaunawaan, balik niyo po ang magandang sama nila. At sa pinansal na kailangan po namin lahat, lalong-lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng bigas, ng ulam, at kung ano-ano pang gastusin sa bahay. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa mga anak at ng Diyos. Amen. Thank you very much po.